Magampanan niya ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Maisagawa niya ang mga tuntunin sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na mula sa Diyos. Ngayon, yung believers in Christ sa time natin ngayon, that we are not under the law, but we are under the grace of Christ. Yung grasya, ang makatupad lang yan, ang makinabang lang yan, doon sa grasya na yun. Kung alam niya at matutunan niya at malaman niya ang paraan ng Diyos doon sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So, pag sinabing pag-ibig sa Diyos, ang batas, ang kapangyarihan mula sa Diyos. Pag sinabing pag-ibig sa kapwa, ang mga tao magkakaroon ng takot sa Diyos sapagkat yung batas, yung kapangyarihan na meron tayo sa bansang ito, maging ang buong daigdig ay mula sa Diyos. Ngunit kung ang buong daigdig ay may paglabag doon sa batas ng Diyos, yung nakikita natin at babala sa Biblia, yan ang possible na sinabi ni Apostol Pablo na ang wakas noon ay hatol ng Panginoon. Mahirap na sa buong buhay natin sa daigdig na ito, pagdating ng pagtanda natin ang hatol ng Diyos, maranasan ng tao, hindi eternal life, kundi eternal death. Kaya sinisikap ngayon ng mga mangangaral ng sino man at may naging kaibigan na itong isang doktor na itong mga doktor na ito ay mga nutrition, mga sikreto sila ngayong tumutulong sa community, nag-a-advise pagdating sa pagkain, pagdating sa inumin, lalo na po sa may mga sakit. Nag-a-advise po sila kung paano dalhin ng tao ang kanyang sarili. Sapagkat, ang sabi niya, nung siya ay nagkaroon ng cancer, ang kalimitang allocation ng doktor, therapy. Yung advice na yon, hindi niya sinundan, hindi siya naniwala. Una niya pinanghawakan yung promise ng Diyos. At ang kanyang covenant sa Panginoon, kapag siya ay gumaling, hindi magdanas ng pagkalagas ang buhok, yung kanyang kaalaman sa pagiging doktor para ituro sa tao, gagawin niya kahit saang lugar siya makarating. At yung kaibigan natin yun ay isang kapwa natin taga Cebu. At siya po ay may ganong ngayong kahilingan sa Panginoon na maituro sa lahat ng tao kung paano makasurvive ang tao at maingatan niya ang kanyang sarili sa tulong ng Diyos sa paraan ng kaaway. Sapagkat sa tingin ko, yung nasa ilalim ng batas, yan ang gumagawa ngayon. To kill and to destroy. That is evil mentality. Na ang plano ng Diyos iba, to give life and prosperity. So yung mga nagtuturo nito, ang tanong, sino ba yung mga taong nagtuturo sa ating panahon? Ano bang naging karapatan at puwersa binigay sa kanilang Panginoon na meron sila? Bakit tinuturo yung mga kautusan na may mga batas at palatuntunan? Alamin natin. Romans chapter 11 verse 32. Sapagkat ang lahat ay pinulong ng Diyos sa katuwayan upang siya ay mahabag sa kanila ay sa lahat. Saan yan? 29. 29 naman tayo. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Yun. Tinawag ang mga apostol, except Judas. Tinawag si Apostol Pablo para sa Gentiles. Ang binigay na kaloob kay Apostol Pablo, yun din ang kaloob na ibibigay sa kanyang tatawagin sa huling panahon. Ngayon, yung mga taong yan, sino ang magtuturo sa kanila tungkol sa pinag-uusapan natin, avoid the law against God? 14:26 ng John. Yung tagapagturo. 14:26.
Sapagkat ang mag-aalin sa makatuwid ay ang Espiritu Santo, na susubuin ng Ama sa ating pangalan. Siya ang nagtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo ang aking sinabi. Sapagkat nabihag na po ang buong daigdig sa salitang Babylon. Kaya ang bayan pinalabas na ng Diyos. Okay? Para masundan ng bayan ang mga tuntunin ng Diyos against the law. Oh. Anong sabi ng Revelation 18:4? 18:4. Narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong magtaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magtanggap ng kanyang mga salo. Bakit nagkaroon ng kasalanan? Bakit nagkaroon ng salot ang buong daigdig nito? Dahil sa pagsuway sa kautusan ng Diyos na may mga palatuntunan. Na instead mapakinabangan yung grasya sa panahon natin, hindi. So, ang ipinakita dito sa Biblia na binasa natin, sa Romans chapter 6 verse 15, yung binasa kanina, what then shall we sin because we are not under the law, but under the grace? God forbid. Yung grasya, dineclare po, ma-receive lang natin through Jesus Christ. Yung Diyos na Espiritu, walang laman, walang buto, mahayag lang makita ng kanyang larawan. Yung sinabi ng Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath. Yung sinabi sa Marcos chapter 2 verse 27, ginawa ang Sabbath para sa tao. Ang purpose po, para gampanan ng tao yung mga tuntunin ng Diyos, ang purpose upang ang larawan ng Diyos ay mahayag din sa ating panahon. Kaya pinapaganap siya to make it holy. Ngayon, kung wala ng Sabat ang tao at hindi na nagsasabat ang tao at Sabat ng Diyo ang sinusundan, ibig sabihin, ang mga ito ay nasa ilalim ng batas, wala sa ilalim ng grasya ng Panginoon. Kaya ipinakita ng Scripture at susundan natin sa pagtiyak ng Panginoon sa panahon natin. Hebrews chapter 10 verse 1. Hebrews chapter 10 verse 1. Sapagkat ang kautosan ng isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay hindi maaaring magpakasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain. Nagamit niya handog sa taon-taon. Yan. Hain, hinahandog taon-taon, hindi nagkapasakdal yun. Yung pagpatay ni Moises ng mga tupat kambing sa panahon ng celebration, sa panahon natin sa Passover, hindi na siya pwede i-apply sapagkat yun ay nasa ilalim ng batas. Kaya sabi ng susulat ni Pablo sa mga gawa, ang pagsunod sa kautusan ni Moises, hindi ariing sakdal. Na ang kautusan na yon ay batas na maituring na pag atin pong ginagampanan ngayon at sino mang gumaganap ng pagpatay ng kambing at tupa tuwing may mga celebrations tulad ng Passover, yun ay hindi nagpapasakdal. Ang tanging nagpapasakdal lang ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nag-abulis ng ating mga kasalanan sapagkat tayo dati ay nasa ilalim ng mga batas. Kaya sinaway ngayon ng Diyos ang mga tao kung paano ngayon at sino yung nakikinig sa pagsaway ng Diyos para mapakinabangan niya yung grasya na ipinangako ng Diyos through Jesus Christ. Kaya yung law of grace, pinakita kanina, ang pagsunod sa batas ng Diyos, napakinabangan niya ang grasya mula sa Panginoon. Pero kung ang pagsuway doon sa batas ng Diyos, hindi niya mapakinabangan yung grasya. Sapagkat mapakinabangan lang ang grasya
sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Diyos doon sa 10 utos, huwag mong yukuran. Sambahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan sa mga inanyuan. Oh. Ngunit pag inyong ginawa, pag inyo itong sinuway, kay parusahan. Yung salitang judgment, yung salitang hatol, mabigat yun eh. Pinakita ng Romans chapter 8 verse 31, yung salitang sa English, Romans chapter 8 verse 31. What shall we then say to these things? God be for us, who can be against us? Ano ang ating sasabihin sa mga If the Lord ay kakampi natin, sinong dapat sa atin? Yun. If the Lord is with us, who can be? Pagsunod sa kautusan, pagsunod sa batas ng Diyos, pagsunod sa palatuntunan ng Diyos. Tatlo yan eh. Na yung kautusan may mga batas. At ma-abolish ang batas through Jesus Christ at sa pagsunod ng isang tao sa palatuntunan ng Diyos. Especially the Sabbath. Yung binanggit natin mga feast of the Lord. Kaya mahalaga po yung mga appointed time, yung mga first month of the year, sapagkat may mga batas na nakaakibat dyan na hindi pwedeng maglagay ka lang dyan ng mga pizza, ng mga buwan, kung anong pinagkasunduan. Sabi na Scripture, kung anong pinagkasunduan sa lupa, kung anong tatalian sa lupa, tatalian sa langit. Kung anong tatalian sa langit, tatalian sa lupa. Okay, balik tayo doon sa 10 Commandments na nauwi sa dalawa. Okay. Sabi ng Biblia, to love yourself as your neighbor. Kung mahal mo sarili mo, ibigin mo rin yung sarili mo tulad ng iyong kapwa. Okay, paano may apply ito? Kung ang mali mo tali, ang tatalian din sa langit, mali din. Kung ang kakalagan na mali sa lupa, ganon din sa langit, kakalagan mali din. Ibig sabihin, pag nag-apply ka ng to love your neighbor as yourselves, kung ang neighbor mo walang disiplina, disiplinahin mo. Kung ang anak mo walang disiplina, disiplinahin mo. Di ba tayo mga magulang, anong ginagawa natin para madisiplina yung anak mga apo? Palo. Walang magulang na hindi nagdanas ng palo sa mga anak. At ngayon, ang mga apo, parang ayaw mo nang mamalo sa mga apo. Kasi may batas na. Pag namalo ka, ang kalaban mo, DSWD. Pero actually, ang pagdisiplina ng bata, hindi lang sa teacher, hindi ibang tao, kundi tayo mismong mga magulang. Pero nilagay yung batas na yon sapagkat meron din kasi mga magulang under the law na pag namalo naman sa mga bata, parang nakapagpalo ng puno ng nyug. At meron pa, sa murang edad ng bata, ang magulang, binubugbog yung mga anak at hindi disiplina, pagpatay na eh. Kaya may mga batas na gano'n. Pero sa mga naglilingkod sa Panginoon, pinayo ng Biblia, turuan mo ang mga bata ng turo mula sa Panginoon. Disiplina, paano magrespeto sa kapwa, paano magmahal sa magulang, paano magmahal sa kapwa, paano magmahal sa community, paano igalang ang mga tao. Yan ang mga tinuturo ng Diyos upang ang tao, ang sino man, ay hindi mapariwara sa daigdig na ito. Kaya kung may tapos na profession, praise the Lord. Pero kung wala namang natapos na profession, praise the Lord. Kung siya ay nakasunod sa mga tuntunin ng Diyos, at the same time pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sa panahon natin, kung sino nagtapos ng profession at mali ang pagsunod sa Panginoon, ye are and they are under the law. Pwedeng 5 years, 10 years, 15 years. Hindi niya maranasan yun at mapansin yung judgment of God.
Pero pagdating ng 30, 40, 50, 60, doon mo mapansin na sa haba ng panahon pala ako ay nasa ilalim ng batas laban sa Diyos. Huli na, 'di maghahabol ka ngayon. Hmm. Habang hinahabol mo, tinamaan na yung katawan, tinamaan na yung sarili, 'di mo na mahabol, mahirapan ka na. Kaya lang, salamat doon sa scripture, ang kaloob ay hindi nagbabago. Na itong mga taong may mga kaloob na yon ay tuturuan siya ng banal na espiritu. Ano yon? Palalahanan siya. Hindi siya malimutin. Tuturuan siya sa lahat ng bagay at palalahanan siya lahat ng bagay. Bakit? Sapagkat napabilang siya na bayan ng Diyos na siya ay hindi mahawa. Ano ba yung hawa? Mahawa sa sakit, mahawa sa sumpa, mahawa sa anumang karamdaman. Para siya ay maging exempted doon sa pagkahawa na yan. Lalabas ang bayang ito sapagkat susunod siya sa mga palatuntunan at kautusan ng Diyos at sa mga batas ng Diyos. At dahil dito, pinakita ng ating pag-aaral na ang tanging nag-abuli sa lahat ng iyon ay si Jesus Christ. Siyang nag-abulis niyan. Kaya ang church ay tinuturuan siya ng banal na espiritu sa pamumuno ng tumanggap ng kanyang kaloob na ito ay hindi na-establish sa panahon natin. Hindi ibig sabihin may malaki kang cross dyan, eh talagang bishop ka. Na pag nalagay ka ng malaking kwintas, malaking cross, bishop ka na. And that is organization. Nang tinutukoy ng scripture kanina, kung kayo ay pinatnubayan ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ngayon ang nangyari sa ating panahon. Ano bang qualification na talagang bishop? Okay, tingnan natin. Acts chapter 20, verse 8. Sapagkat yung iba, hindi pwedeng pastor lang sa iglesia, kailangan may propeta. Wala problema doon, praise the Lord, kung kaloob niya. Oh. May mga maraming ilaw sa pilit sa isa sa pagkakita. Acts chapter 20, verse 20, 28. Chapter 20, basa. Nasa ninyo ang inyong sarili at ang buong pagtawan. Sa kanila ginawa kami ng Espiritu Santo Yes. ng mga obispo. Unang pagkain ninyo ang iglesia ng Panginoon. Pagpili niya ng kanyang sariling dugo. Ibig sabihin, itong mga tao na sa ilalim ng batas, hindi tinuturuan ito ng bishop. Tapos yung kaloob nitong mga ito, hindi mula sa banal na espiritu. Sila lang ang magpagpakain ng tamang pagkain sa mga iglesia. Ito ay tayo ng espiritu. Hindi tayo ng tao, kundi tayo ng espiritu. Pag tayo ng espiritu, tinuturuan siya sa lahat ng bagay, pinalanan sa lahat ng bagay. Yes, kailangan ang apostol, teacher, propeta, teacher sa loob ng church to edify the body of Christ. But look at the seventh day of God through Jesus Christ. Hindi na wala ng sabat ng mga yan eh. Anong turo nila? Ang tunay na sabat, yung pagbabago sa sarili. Yes. But how could you determine in our time kung anong araw ang first day of the week? Ibig sabihin, ang first day of the week sa kinikilala sa Matthew chapter 28 verse 1, the resurrection of Jesus Christ. Ngayon, yung resurrection of Jesus Christ, 3 days and 3 nights, ibig sabihin, alam kung kailan namatay. Dahil ang tao na nagkatawang tao, larawan ng Diyos, pinatay siya at nabuhay siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi ayon sa Matthew chapter 12 verse 14. Ngayon, dahil 3 araw, anong araw siya namatay? Na yung araw namatay na yon, yun yung araw ang 7th day na binanggit ng Diyos to make it holy on the 7th day. That is Exodus chapter 20 verse 8.
Okay? Dahil walang pangalan ng araw binigay ng Diyos doon sa Genesis, maging sa Exodo, to make it holy, na i-celebrate ang 7th day. Ang larawan nito, makita natin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi naman natin siya nakita physical. Dahil naabutan natin siya anong dekada na sa panahon natin. But by faith, we believe Jesus Christ nagbayad sa ating mga kasalanan para tayo ay maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan. So saan mo makita ngayon sa panahon natin si Jesus Christ? Sabi ng Diyos, kung malinis ang iyong puso, chapter 5 ng Mateo, makita mo ang Diyos. So kung malinis ang puso mo at hindi mo nakita ang Diyos sa iyong kapwa, hindi implement mo yung pag-ibig sa iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Disiplina mo, disiplina ka ng Diyos eh. Turuan mo, pagsabihin mo, pinagsabihan ka, tinuruan ka ng Diyos by His law. At pinaganap sa inyo by His ordinances of God. So, ang hindi mo nagawa sa iyong sarili, ginawa ng Diyos para baguhin ka, hindi mo nakita sa iyong kapwa, di baguhin mo. Sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan natin. Dahil ang pagbabago sa ating sarili, Diyos ang gumawa, hindi ang tao. Kaya ang pagsunod sa tuntunin ng Diyos, pagsunod sa kautusan ng Diyos, by His law, by His commandments, doon tayo nagkaroon ng takot sa Diyos. Yung takot na yun ang yumayanig sa buong daigdig. Nasa ilalim ng kanyang ordinances, yung batas na binigay mula sa Pilipinas hanggang Amerika, buong mundo. Sa atin kasi 1987 Constitution, yun ang piniiral ng ating Supreme Court. Ngayon, mula sa kapitan hanggang mayor, hanggang sa congressman, hanggang senador, hanggang Court of Appeal, hanggang Supreme Court, ang daming regional trial court. Sinong mga, alam mo, meron akong nakitang isang judge na suplado na nakiusap ako sa kanya na may salita ako na gustong sabihin sa kanya para wala siyang nakita. Isip ko darating ang araw, harap ka sa hukuman ni Kristo. Baka maisip mo yung ginagawa mo sa ilang panahon na naging suplado ka sa mga taong gustong humingi ng assessment, advice tungkol sa mga sitwasyon na hindi natin alam ang tungkol sa mga batas. Kaya sa time natin, magkaiba yung takbo ng under the law at yung under the grace. Kaya yung law and grace of God, mapakinabangan ang grace of God through Jesus Christ kapag sinunod niya ang batas ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Diyos kay Moses, umalis kayo sa araw ng Abib. At sa buwan ng Abib, kukuha kayo ng kordero sa ikasampu. Saan yun? Exodus chapter 12. And then, alagaan mo ng 4 na araw at papatayin mo sa paglubog ng araw. Yung isang buwan na may mga pitsa, magmula 1 hanggang 10 hanggang 14, mga appointed time of God yun. Pag sinuwa yun, under the law, ang tao. Pag under the law ang tao, hindi yan pakinabangan ng grace. Kaya mapapansin mo ngayon sa ating panahon, ang grace kasi to accommodate, to secure, to comfort. Yung grace Yan ang tulong ng grace Yung makaramdam ka palagi ng katiwasayan, kapayapaan, kahinahunan, at takot una sa Diyos at sa kapangyarihan na binigay ng Panginoon. Hanggang sa time natin na pag i-apply mo siya as a Christ believers, ano bang batas sa pananampalataya? Ano bang batas sa pagpapairal para sa kapwa? Yung mga taong sumusuway sa Diyos, anong batas ang ipapairal niyan? Kung alam ng tao ang batas na yon, alam mo yon, alam ng tao, alam niya, at yung taong naglingkod sa Panginoon, hindi niya alam yung batas, kailangan ituro sa kanya yung batas na mula sa Diyos. Kasi to love yourself and to love your neighbor, kung paano ka tinitrain, tinuturuan, pinatatag ng Diyos sa paglilingkod,
from Genesis to Revelation, yung kapwa mo, yan din napapairal mo. To love your neighbors as yourselves. So, ganun siya ka lalim sa pagpapatupad tungkol sa law of God, yung law and the grace of God. Matama lang po yung the grace of God after nung inabolish ni Christ ang mga bagay na hindi na dapat natin sundin sa panahon natin. Kaya yung sabi nga dito sa paliwanag po na nakatype, ang batas ay sumusunod o kailangan sundin sa lipunan ng mga mamayan at ordinansa na at alituntunin ay kailangan sundin lamang ng isang tao o dalawa o sa karamihan na may kailangan gawin o tapusin na bagay. Ang batas, kautusan, ang alituntunin ay ginagawa at ipinatupad ng pamahalaan para sundin ng mga tao at ng mamamayan. Kaya ang tanong, paano kung yung mga batas na nag-handle nito, sila ang number 1 violator? Di ganun din yung mamamayan. Kaya sa mga believers in God through Jesus Christ, pag nagsimula sa inyo at sa akin at sa sino mang mga leader sa panahon natin na mag-enforce doon sa batas, ganun din yung mga followers. Walang masuwayin. Ngayon, kung dineclare ang Pilipinas na one of the richest country, o di pati mamamayan, rich din. Ay bakit naging nasa tatlong layer tayo ngayon sa korupsyon? Anong problema ng ating leader? Ngayon, kung ang hangarin nating leader ay mabuti at may mga taong may hangaring masama laban sa batas, kawawa ang magiging ending ng sinumang mga taong ito sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ano mang nakasulat sa saligang batas natin, ilang sentence yun, ilang paragraph yun, na kahit marami kang ginto at pilak, silver kung anong meron ka, profession kung anong meron ka, ilang barko, eroplano, ilang property na taglay ng isang tao, local, international. Kahit pagsamahin lahat yun, if ye are under the law of God, hindi mapakinabangan ng tao yan. At hindi makapagbigay ng kapayapaan sa tao yan. Yung kasaganaang taglay kapag siya ay lumalabag sa batas ng Diyos. Although makalusot ka sa barangay, makalusot ka sa mga polis, makalusot ka sa Supreme Court, sa Diyos hindi ka makalusot. Walang taong makalusot sa Diyos kapag siya ay under the law of God. Kaya pag kinukorek ang buong mundo ng Diyos at merong sumuway sa batas ng Diyos sa isang bansa na yon, maramdaman ng tao yung yanig. Pero sabi ng Diyos, huwag ka lang magulumihanan sapagkat kinakailangan mangyari yung mga bagay para doon sa mga taong lumalabag sa batas ng Diyos. Ngunit doon sa sumusunod sa mga tuntunin ng Panginoon, iingatan sila ng Diyos, isa-secured sila. Kaya sabi ng Biblia, yung Haggai chapter 2 hanggang verse 6, yung binigay ng Diyos sa mga scripture, kiniklaim ng Diyos, silver and gold is mine. Pagdating doon sa verse 6, binanggit doon, Haggai chapter 2 verse 6. Haggai chapter 2 verse 6. Haggai chapter 2 verse 6 hanggang 9. Medyo dahan-dahan ang pagbasa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Anong sabi? Praise God. Minsan na lamang sandaling panahon at aking uubain ang langit at ang lupa. Yes. At ang dagat at ang iyong lupa. 7. At aking uubain ang lahat ng bansa at darating ang mga bagay na nais ng lahat ng bansa. Yes. At aking pupunuin ang bahay na ito ng kalulatian, sabi ng Panginoon ng mga upo. Yes. 8. 8. At ang
pilak ay akin at ang ginto ay akin. Yes. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Ay, ang huling kalulatian ng bahay na ito ay magiging lalo dakila kaysa dati. Yes. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan. Yes. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hallelujah. Kasi, Magbibigay siya ng kapayapaan at ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sabi niya, lahat ng bagay siyang may-ari. Makapagbigay lang ng tunay na kapayapaan na mula sa Diyos kapag nasunod ng tao ang kautusan na may mga batas at may mga palatuntunan. Ang palatuntunan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Magampanan lang ng tao ang palatuntunan kung siya ay wala sa ilalim ng batas. Ibig sabihin, masunurin siya sa batas, may takot siya sa batas, ano man tinakda ng batas, susundin niya, at makaganap siya bilang mamamayan doon sa mga tuntunin ng Diyos na wala siya sa ilalim ng batas, kundi ng biyaya. Kaya yun ang declaration ng Propeta Hagay ang tungkol sa pagmamay-ari ng Diyos na magkaroon lang ng kapayapaan ng daigdig na ito, hindi dahil maraming gintong pila, kundi ang pagsunod ng tao sa mga batas ng Diyos at matigil ng tao ang pagiging masuwain sa batas ng Diyos. Kasi ngayon po, ang daming problema ang daigdig na ito. Dahil pag ikaw nag-business at kumuha ka ng mga empleyado, ano ngayon ang itinakda ng batas para doon sa mga empleyado? Kailangan mo ibigay ang 13-month pay. Kailangan mong maibigay ang mga vacation leave. Kung babae, maternity leave. Yung mga leave na yun. O, ngayon may batas. Kailangan 6 months ka muna bago ka maging regular. O, pag nag 6 months ka na, lahat ng benepisyo bigay sa'yo. Yung ACS mo, kailangan bayaran ng company. Ay, mostly ngayon, pag pumunta ka sa labor, ang dami mga nagreklamo. Empleyado ng kumpanyang ganito, empleyado ng kumpanyang ganito. Anong problema? Reklamo tungkol sa employer. Kasi ang kanilang mga benepisyo hindi binibigay ng employer. Nasaan tumatakbo kalimitan ng mga tao? Department of Labor. Ngayon, nag-imbak sila ng milyon-milyon sa bangko. Alam nyo ba, alam natin, kung sino ngayon ang milyonaryo, yan ang pinakamaraming utang. Di kung ganyan man lang na pinahirapan nyo ang mga empleyado, mga tauhan, di wag na kayong magtayo ng business. Kasi po, maging panganib sa buhay nyo pagdating ng panahon, yung paglabag sa batas ng Diyos, yung batas ng tao na pinaiiral mula sa Diyos. Retirement. Anong batas pinakita ngayon sa mga senior citizen? If you are 60, qualified ka na sa pagiging pensioner. Ngayon may mga 60, 70 hindi nga tumatanggap ng pensyon. Kasi daw pila-pila. Kasi daw ganito. Kasi daw ganyan. Sa retirement naman, ganun din ang mga problema. Ang daming mga issue. Kaya yung iba lumalapit kay Tulfo, lumalapit kung saan. Hindi na kailangan lahat dapat lalapit sa Diyos. Iluhod sa Panginoon para yung employer na yan at kung sino mang hindi nagpairal doon sa batas na pinasa ng Congress para sa senior citizen, managot sa Diyos yun. Yung mga yun. Magkano lang yan? Centennial. Dati 100. Binabaan ang edad. Kung pwede nga, gawing 70, parang pakinabangin yung 100,000. Ngayon, mga 80, 70 years old, ugod-ugod na ang tao. Hirap na kumilos. Ngayon po, yun ang ibig kong sabihin na pag pumunta ka sa barangay, ang daming blatter. Paglabag sa batas. Blatter, kalat sa basura. Pag pumunta ka sa barangay, ang daming blatter. Paglabag sa batas. 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 Paglabag
Blatter may gumagamit ng droga. Blatter, kalat ng mga aso, yung dumi. Pagpunta mo sa pulis, dami din blatter. Number 1, number 2. Araw-araw yun. Pag pumunta mo sa regional trial court, ilang nga ang nakapilang mga kaso. Pagdating mo sa ombudsman, pagdating mo sa PAW, pag kinausap mo yung ibang mga PAW lawyer, 1990, no, siguro mga 1980 or 97. Mapapansin mo ang batas kung paano pinaiiral ng may alam sa batas. At mapapansin mo rin yung mga taong walang alam sa batas. At mapapansin mo rin kung sino yung sumuway sa batas. Ngayon kung actually, kung gusto mo lang pala yumaman, di huwag ka na magpirwisyo ng tao. Kung may empleyado ka, di bayaran mo. Kung may mga tauhan ka na under minimum, o di bayaran mo, tama yan. Kasi mapanagot mo sa Diyos pagdating ng panahon yan. Hindi ka magiging exempted na porque nagbayad ka ng tax in how many thousands every month. Kasi ang philosophy ng ibang mga lawyer, di bali pamatay ka, huwag ka na magnakaw ng tax. Pagpatay ba tama? Hindi. Laban sa Diyos. Under the law. Ang pagnakaw sa buwis, tama ba? Hindi. Paglabag sa batas ng Diyos. So, pareha sila kapwa po, mali. Kaya kami, sa maikling pagtuturo, this law and grace of God, Jesus Christ was abolished the ceremonial law. Through Jesus Christ, we believe, Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, na ang panggobyerno ay ilagay sa kanyang balikat at magkaroon lang ng peace because He is the Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace, Mighty God. He is the image of God, He is the Sabbath of God, and He is the government of God because He is the head of the church. So, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, kanyang kadakilaan, na ang pagsunod sa batas ng Diyos ay pagluwalhati sa dakila at banal niyang pangalan na ang Pastors and Bishops Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary, that must be under the government of our Lord Jesus Christ. Amen. On that government, we follow because we are under the grace of God through Jesus Christ. So, sa hapong ito, ating pinasalamatan, pinapapurihan ng Diyos sa kanyang kadakilaan. Happy Christ Sabbath today and God bless to everyone. Amen.